Sa Jones Bridge, kita natin extension, no? Ayun, sa Medulo, nakikita na yung LRT. Lampas pa tayo dyan. And we're walking sa Phase 4. We're now approaching MacArthur Bridge. Ganda. Ganda dito. Hello mga kasenyor, nandito tayo ngayon sa may Pasig River. And today we will be exploring Phase 4 of Pasig River Esplanade. Open lang ito noong October 19 at ipapakita ko sa inyo ang pictures ng 580 meters Phase 4 ng Pasig River Esplanade. Kano siya kahaba, yung mga pwede nyo puntahan, pasyalan, pag kayo ay nasa Phase 4 ng Pasig River Esplanade. So try na! Mag-explore na tayo ng bagong bukas na Pasig River Phase 4 Esplanade. Let's go! Ang ating Pasig River Esplanade Adventure will start here in Escolta. So dito muna tayo, hintay muna nating mag-dark ng konti dahil magandang explore ang Esplanade paggabi. Ito yung Poland, no? Coffee shop. Magandang pumunta dyan. And then dito tayo. Pupuntahan natin ang paborito kong Tropical Hut because sa Asiete ngayon lagi silang merong promo. Nasa Escolta pa rin tayo. Papunta tayo muna ng Tropical Hut. Doon muna tayo maghintay ng gabi. Yan yung Tropical Hut. OG yan, old school yan. Ito sa mga original na fast food joint dito sa Escolta. Ito na yung Tropical Hut. Yan o. Ngayon is naka-promo sila. One day only. 119. Tara, pasok tayo. Tao dahil Asiete. 50% ang kanilang anniversary blowout.
Pag anniversary promo, may ranch sila, 119, may drinks, may burger, French burger, tsaka may fries. Panalo lagi ito. Sasabayin mo ng tropical hot salad. Masarap niya. Totoo ba yan siya? Kawawa naman yung matanda. So done with the tropical hot. Now time to go to Pasig River Restaurant. Pasampan na tayo ng Jones Bridge dyan sa kaliwa. Ngayon, nandito na tayo sa Jones Bridge. At pag baba natin, yun na yung Pasig River Restaurant. Pupuntahan natin ang bagong Phase 4, ang 580 meters extension ng Pasig River Restaurant. Nakikita na sa kabilang side yung Esplanade. Sa Jones Bridge, kita na natin extension, no? Ayun, sa Medulo, nakikita na yung LRT. Lampas pa tayo dyan. MacArthur's Bridge, tapos Quezon Bridge. And then punta tayo ng Roseros Forest Park. So, nagsasunset na dito. Ayun yung kabilang dulo ng Esplanade. Papuntang Intramuros. Nakikita na natin ang that's Phase 1, yung sa may after the post office, yun na yung Phase 4, bagong bukas. Ito talaga, oh, ng Pasig River Restaurant. Naka-apat na extension na siya. Ito yung original, this is Phase 1. Ito yung Phase 1. At yan yung Jones Bridge. Ganda, nilawan niya yan. So nandito pa rin yung mga fountain sa Phase 1. So ito yung kaunahang binuksan mga 2 years ago. Daming tao. Ilaw na yung bridge, oh. So nakita ko may ilaw pa doon. Napansin na may ilaw pala itong Jones Bridge. Cute. Again, this is Phase 1, yung kauna-unahang Esplanade. Natuwa tayo na binuksan to about 2 years ago. Nasa likod tayo ng post office. Ganda ng Esplanade. Parang wala ka sa Pilipinas. Yung post office. At ito yung likod ng Phase 1. Makita natin ang Jones Bridge again, and siyempre ang very colorful original Makati ng Manila, ang Escolta. Again, nasa Phase 1 pa rin tayo. Ang Esplanade pala is bukas from 10 AM up to 12 midnight. So ngayon, dahil sa operating time, pati Roseros Forest Park is open hanggang 12 midnight. So pwede kayo mamasyal doon. So ito yung post office. At ang Phase 4 ay mag-uumpisa dito kung saan tayo nakatayo ngayon. So pasukin na natin ang Phase 4. So may mga bagong lagay ng mga bagong puno, mga kalachuchi at inilawan. At sa kabilang side naman, nandito rin yung mga Pandango fountains, saka mga pailaw, Pandango sa ilaw. So ang dami namamasyal, mga Pandango. So mahaba din siya.
tuloy pa rin ang ating pag-explore na ng Phase 4. So may namamasyal kasama ang kanilang mga pets. Pwede magdala ng pets pala dito. Pwedeng tumakbo. Ang buong kahabaan ngayon is kasama na ang Phase 4 is 1.88 kilometers. So isang balikan lang makaka 4 kilometers ngayon. Parang academic oval na sa UP. So pwede na kayong mag-jogging dito. Here makikita natin ang sunset sa Manila Bay, sa Esplanade. Rin natin yung mga nasunog na portion ng post office about 2 years ago. Sayang. Ito na uli yung ito na extension ng Phase 4. Ganda. Parang wala kasi ibang bansa. From here, you get a very nice view of Escolta. And then, papunta doon sa Phase 4. Nakita natin, Jones Bridge, yung may traffic na yan. Golden hour na tayo. And we're walking sa Phase 4. We're now approaching MacArthur Bridge. So, nilalampasan na natin ang Manila City Hall. So, ito medyo maluwag pa dahil kukunti pa nakakaalam na bukas na itong portion ito. Kabilang side is Escolta, Chicago. And then this is Pasig River. Ganda. Ito pa rin yung ito na yung Jones Bridge dati, dugyot din, hindi inis na ngayon. Traffic sa taas ang MacArthur Bridge. Ayun ang nakikita natin, LRT. So, LRT going to Carriedo Station. Nakita natin ang ganda ng night scene dito sa Pasig River. May exit going to Jones Bridge. Ayan, no? Sa kanan, pwede na kayo pumunta ng Plaza Doton kung kayo uwi ng Cavite. May mga buses dyan. In the meantime, tawid na tayo sa may ilalim ng tulay. So tulad ng sa may ilalim ng Jones Bridge. LRT going to Central Station. Tsaka makita natin yung tunnel, ngayon sarado pa. Dati nakakadaan ng mga sasakyan dyan pero sinarado pa nila. Bubuksan din nga dahil laging binabahay ang portion na yun. So ngayon dadaan tayo sa ilalim ng MacArthur Bridge. Disconnects Plaza Loton with Santa Cruz Avenida. So in between ito, actually parang bridge na itong ginawa dahil makita natin part ng river na yan. And then river pa rin sa kaliwa. So nagawa sila ng bridge sa ilalim para pwede kayong tumawid sa ilalim ng bridge, ilalim ng tulay. So at inilawan na nilang ngayon to. So yan, constructed siguro to mga 1950s or 60s itong Jones Bridge. Then nakikita na natin ang nakasulat na Piatti University. Yung mga tumatawid na sa MacArthur Bridge sa taas. And then ito na yung papasok ng Piatti University. Diyan dadaan ng LRT sa taas. Eastern University. So yung LRT crossing to Pasig River Esplanade. Kung meron talaga, meron talaga. Ganda. Ganda dito. So maraming future plan, no? Mukhang may bubuksan na garden sa likod nito. Ginagawa na dyan kasi yung monument ni MacArthur Ito yung MacArthur Bridge. Ganda pala sa gabi na ngayon, no? Ang ganda lang sa gabi pala ng MacArthur Bridge ngayon, May ilaw. At napakalinis ngayon ng Pasig River. Hindi na katulad ng dati. Again, nakikita
uli natin ang MacArthur Bridge. Nung estudyante ako, dyan ako tumatawid mula Avenida papuntang Plaza Loton. Dati nakakatakot. Ngayon ang ganda na niya. Dumadaan tayo sa ilalim ng LRT at papunta na tayo sa may Plaza Loton side. Ngayon kita na natin ang Piatti University. Piatti University at yung LRT na tulay na pinintahan nila ng Piatti University. Dahil dyan mismo sa Piatti University, mayroong rail institute dyan kung gusto mag-aral tungkol sa LRT. Mayroong mga sample dyan sa loob. So tuloy yung ating lakad. Ganda. So susunod na yung Quezon Bridge na ginawa before the war in honor of President Quezon. Sa kanan natin makikita na natin yung Pasig River ferry station, the Loton station. So ayun yung Pasig River ferry station. So pwede na kayo bumaba dito kung kayo galing Pasig. Ito yung baba. So makikita na natin ang napakagandang Quezon Bridge. Ngayon ang ilalim ng Quezon Bridge. Kaya makikita na natin. Yan tayo dadaan. Again. Kalye ng Quezon Bridge, ilawan na siya ngayon. Dati ano siya, madilim. May maganda na ilaw niya. Yun, dadaan tayo sa ilalim ng tulay ng Quezon Bridge at papunta na tayo sa next at ang Arroceros Public Park. Dito may daan din. Gusto yung lumabas ng sa may right side ng Arroceros. Yung ilalim ng Quezon Bridge, hindi natin nakita talaga ito. Dati no, may mga nakatira dyan. And then nasa dulo makikita natin ang Quinta Market. So, ang details ng ilalim ng tulay ng Quiapo, El Detul ng Quiapo. This was built before the war, 1939, during Quezon's term as President of the Commonwealth. Bridge na to sa ilalim ng tulay ng Quiapo, Quezon Bridge, makakapunta na kayo sa may Arroceros Park. Ngayon meron, sarado pa siya. Siguro eventually bubuksan din yan. Yun, nakalampas na tayo ng Quezon Bridge at nandito na tayo sa may likod ng Arroceros Park. Ang Arroceros Park dati ang alas 5, ngayon because of the Pasig River Phase 4 bukas siya hanggang hating gabi 12 midnight, at sa harapan yan maraming makakainan. Yung Arroceros Park, mamaya bababa tayo dyan.
tayo dumaan at dinaan natin ang ilalim ng tulay ng Quiapo. Ang Quezon Bridge, ito na siya. Disconnects Loton with Quiapo. Pagbaba natin, nandiyan na yung masayang distrito ng Quiapo. So sa ngayon, enjoy natin yung view dito sa ilalim ng tulay ng Quiapo. So dati-dati pinapangarap lang natin mapasyalan ito, pero ngayon, because of the Pasig River Esplanade, nakakarating na tayo dito, nakikita natin yung dating dinadaan lang nasa itaas, ngayon sa baba na natin siya nakikita. Itong Pasig River Esplanade, sabi, extend to from Manila Bay all the way to Pasig Libay, which is about 25 kilometers. So ngayon, nabuo na yung almost 2 kilometers, 1.88 kilometers, and then 23 kilometers lang yung gagawin. Looking forward na very soon, pwede na tayong maglakad mula dito sa Intramuros all the way papunta sa may Laguna Divide. Continue yung lakad natin dito sa may likod ng Arroceros Park. So marami pala nagde-date. But marami nag-i-enjoy talaga. It's talagang nabalik yung paseo noong Spanish era kung saan naglalakad ang mga tao sa tabing ilog para lalo na sa pag takip silim. So yun ang ginagawa natin para naibalik yung dating ganda ng ginagawa ng mga ating mga sinaunang Pilipino. So hanggang dito muna yung pinakadulo ng Pasig River Esplanade, Phase 4. So ang haba kung saan nag-umpisa doon sa may likod ng post office hanggang dito sa may likod ng Arroceros Forest Park is about 500 meters, 0.58 kilometers. So ang buong kahabaan 1.88. So pwede na kayo magpabalik-balik, mamasyal. Bukas siya from 10 AM up to 12 midnight. Pasig, bigyang buhay muli at because of this, nabibigyan buhay ang Pasig. So saan tayo nakapwesta dito sa may Pasig River Esplanade, nakikita na natin ang Arroceros Forest Park na binuksan about 2 years ago about 3 years ago during the term of Isko Moreno. Pagkatapos dito sa may likod mismo ng Arroceros Park, bababa na tayo mismo sa Arroceros Park. May mga landing, merong PWD friendly portion at meron tayong hagdan. So sarado pa yung pang PWD at pupuntahan na natin, ito yung Arroceros Park. Bababa na tayo sa Arroceros Park. Yun na, inilawan nila ngayon. So pasukin natin ang loob ng Arroceros Park. Iba-ibang variety ng endemic na punong nakatanim dito. So pasok tayo. Parang may siya na. Maganda palang fountain dito mismo sa loob ng Arroceros Park. Napakakulay naman yan. I-reflect yung ilaw ng fountain sa mga puno. Ang sayo siguro ng mga puno dahil sila ay nabibisita na.
Labas na tayo sa iting entrance sa may tapat ng Manila Metropolitan Theater. Paglabas natin yan, maraming pwedeng kainan at pwede kayong kumain dito. Dito sa entrance mismo. Roseros Park. Sa Roseros Park. Pwede kayong pumasok dito. Makakarating na kayo sa Intramuros. Nasa ilalim tayo ng LRT. Kailangan, ang ganda dito. Pwede kayong kumain dito. May kainan pala. So, hindi pa masyado marami ang kainan. Pero mag-ilan-ilan. At dito, pwede kayong pumunta at mamasyal sa Roseros Park. Pwede nyo kayo. Chicken pastil 49, siomai rice 49, mura. Ito yung harapan ng Arceros Park sa gabi. Ang ganda pa rin niya. At ito is konektado na ngayon sa Pasig River Esplanade. At dito marami kayong pwedeng kainan. Yan, dumadaan yung LRT sa taas. Paalisa tayo ng Arceros Park. Ito ni harapan ng Manila Metropolitan Theater. At ito yung pakyat ng Quezon Bridge. So Manila Metropolitan Theater, and we're ending our vlog dito sa harap nito. Hello mga kasenyor, nandito na tayo sa Roseros Park, ang pinakadulo ng Pasig Esplanade Phase 4. So, nagagalak ako at finally naikot natin. Kabubukas lang ito noong October 19 and wala pang 3 linggo at naikot na natin. Ang ganda ng kanilang ginawa dahil finally na-extend na nila ang Pasig River Esplanade mula doon sa may pinakalikod ng post office hanggang dito sa Roseros Park. So, ang ganda ng dinaanan dahil ito yung dating lugar natin na nakakatakot. At ngayon ay napakaganda niya. So marami kayong dadaanan mula sa likod ng post office. Dadaan siya sa may ilalim ng Jones Bridge. Hindi pala Jones, MacArthur Bridge. Gigilid siya sa may lugar malapit sa Plaza Loton. Papasok kayo sa ilalim ng Quezon Bridge. And finally, lulusot kayo sa may Roseros Park kung saan nandun tayo. Ito ay sinasabing 580 meters. Mahaba-haba na rin siya. So kung gusto nyo talagang magpapawis, pasyalan nyo ang Pasig River Esplanade. Hindi lang itong phase 4 kundi phase 1, 2, 3 hanggang 4 at makakita nyo ang ganda. 1.88 kilometers na siya. So maganda na siya ikutin. So pagbalikan mula Pasig River Esplanade, mula dito sa may Roseros Park, pwede na kayong pumunta ng Intramuros sa likod ng Port Santiago. Pwede na kayong pumunta ng Binondo, pwede na kayong pumunta ng Avenida. So marami ng alternative at pwede nyo ikutin. So nagagalak ako na pinagpapatuloy yung project na ito. Napaka-importante ito. Hindi lang sa mga taga Maynila, kundi sa lahat ng mga Pilipino na gustong makita ang huling last lang of the city, which is Roseros Park, plus yung Esplanade na katabi ng river, na Pasig River, na ngayon na makikita natin na napakalinis na. Buhay muli ang Pasig at muling binubuhay ang Pasig. So, by the time siguro na matapos ito Esplanade, sabi nila 25 kilometers, and it will extend from Intramuros all the way sa Laguna de Bay, dadaan sa mga bayan ng Manila, Makati, Pasig, at iba pang bayan hanggang sa makarating tayo ng Laguna de Bay. So with that, maraming salamat at sinamahan niyo ako sa ating pamamasyal ng Pasig River Esplanade Phase 4. Bukas na ang Phase 4. Bukas siya from 10 a.m. to 12 midnight. Hindi lang Phase 4 kundi the whole Pasig River Esplanade. At napakaganda magpahinga dito sa may Roseros Park. Sa may harapan nito, may mga pwede pang kainan. At from here also, pwede kayo sumakay ng mga bus papuntang Cavite, paakit uli ng Quiapo, at sa iba pang destination. Pwede din kayo sumakay ng LRT dahil malapit lang dito ang Central Station ng LRT. With that, maraming salamat sa panonood. Travel while you can. Until our next vlog, see you soon.